Unang hirit, Narito na mga iga ng balitang dapat abangan mamaya sa unang balita. Pagtangay ng washing machine sa Barangay Wasambikutan, Taguig, huli sa CCTV. 7 taong gulang na lalaking nag-swimming sa isang ilog sa Iloilo City, nalunod. Bangkay ng lalaki natagpuan sa isang kanal sa Villasis, Pangasinan. Sa unang chika, Miley Cyrus sinagot na mga intrigang engaged na siya. Antabayan po mga detalye ng balitang yan mamaya lamang sa unang balita. Alright, sa ngayon po naman ay paalala natin sa lahat dahil April 15 na po ang deadline ng pagpa-file ng income tax return sa BIR. Kaya naman, ngayong umaga pag-uusapan po natin ang tungkol naman sa tax avoidance at tax evasion. Kasama po ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Connie. Siyempre, magandang umaga sa lahat na nagbumuni-muni. Yes. Nagmumilay-milay. Oo, totoo yan. Tungkol sa pagbayad ng tax ngayong April. April 15. Okay. Merong difference, syempre, yung tax avoidance at saka yung tax evasion. Paki-explain lang, Attorney, para mapagnilay-nilayan pa rin ng husto. Oo, bago nila isipin kung anong kanilang gagawin, Yes, kailangan po natin intindihin na malaki po ang pagkakaiba ng dalawa sapagkat yung isa, pwede ka pong makulong, yung isa, okay lang naman sa batas yan. Also, sa pandinig ng tao, parang pareho lang sila in the sense na umiiwas kayo sa pagbayad ng buwis, yung isa nga illegal, yung isa legal. So, anong bawal? Ang bawal po dyan ay yung tax evasion. Ayon sa Korte Suprema, pag tax evasion, ito daw ay deliberate o yung in bad faith na hindi pagbayad ng tax sa gobyerno. Halimbawa, yung pagtago ng pera o hindi pagdeklara ng income na dapat ay lantarang idedeklara at babayaran ng naaayon na buwis. Diba? Pero may mga nagsasabi na, nakalimutan ko lang eh. Pwede ba yun? Makakalusot ba yun? Parang tax evasion through reckless imprudence lang. Parang aksidente lang, hindi sinasadya. Well, base sa desisyon ng Korte Suprema, mukhang dapat ay deliberate at hindi nalimutan lamang. Although siguro mayroong mga pagkakataon na mukhang obvious naman na hindi nyo naman maaaring malimutan o nakaligtaan na lang, lalo na kung malaking transaksyon, malaking halagang involved or property, at wala talaga kayong binayaran at meron kayong mga creative manipulations, di ba? So, although sa pagkakaalam ko, bibigyan naman po kayo ng sapat na pagkakataon ng BIR para mag-explika at magpakita ng mga dokumento. Although kung nakaligtaan ng pagbayad, dusa pa rin po, kaya magbayad ka agad kasi malamang may mga penalty at surcharge na kayong babayaran. So, masakit din. Yan. So, depende rin sa laki. Pinarisahan din, diba? Nung hindi mo binayad, no? Kailan nagiging, sabi mo, pwedeng makalusot yung sinasabi nating tax avoidance? Yung tax avoidance naman, yun yung paggamit ng legal means para mababaan ang tax liability or to totally avoid it altogether. Pwede yan na super simple as in, magbayad ka lang ng utang on time, parang walang mga penalty at surcharge. Diba? Yung halimbawa naman, yung real estate tax, pag may special offer na kung magbayad kayo at the start of the year for the whole year, diba? Nang buo, may discount. O yun, ina-avoid, ang basis lang yan, ina-avoid nyo lang na magbayad ng mas malaki. Pero hinahayaan talaga ng batas. Or kung may exemption, hahanapin nyo kung paano kayo papasok, diba? Or yung paraan kung paano kayo maging exempt para maka-avail nun. Or kung halimbawa, gagamitin yung mga provision ng batas para bawasan ng tax creatively. So, halimbawa, sa isang business, alam ng boss na kung tataasan lang niya ng basta-basta yung sweldo ng mga empleyado niya, baka tumaas ang bracket, yung tax withholding tataas. So, kung minsan, ang gagawin nila, dahil alam naman to sa batas na pwede, ibibigay niya in the form of benefits na sa ilalim ng batas na tawag yung de minimis benefits na hindi ito subject to tax. So, halimbawa, imbis na dadagdagan niya ng pangkain, ibibigay niya in the form of a meal allowance or a uniform allowance or rice subsidy, etc. So may dagdag na benepisyo ang empleyado pero naiiwasan yung pagbayad ng malaking buwis. Alright. Or kung minsan naman, halimbawa, lalo na ngayon nga na panahon ng Lent,
At naiisip natin ang sarili nating mortality kasi to dust ye shall return. Yung iba naman, nag-estate planning kasi alam nila na syempre, pag namatay po kayo, meron kayong isa pang eredero, ang pamahalaan, di ba? Hindi Ayun lang na ang nga. asawa at mga anak, pati ang pamahalaan, meron din siyang percentage. Oo, nakikiagaw pa. By way of an estate tax. Pero, di ba, dahil nga pag creative kayo, nakakahanap ng paraan, yung iba alam nila kung mag-procure sila ng mas malaking insurance, life insurance. Right. Ang life insurance proceeds kasi ay tax-free. So, mas maraming matatanggap in a certain sense kung mag-insurance sila. Ang tuwa lang ng mga insurance company nakikinig ngayon. Alright, tsaka may mga nagtatayo ng foundation, di ba, Oo, attorney, diba? para dun sa So, mga yung malalaking ganon, kumpanya. tax avoidance, kasi bumababa ang posibleng tax na ibabayad ninyo. Right. Pero hindi kayo lumalabag sa batas Tama. at wala kayong masamang intensyon to defraud the government. Oo, hindi nyo balak manggulang. Ika nga. Pero ito ang tanong ng marami kasi ng mga Pilipinong naghihirap, no? Maraming ayaw magbayad ng tax, although nasa batas yan, dahil ang hirap na nga ng buhay, sabi nila, and I don't see my taxes working for me, sabi ng Well. ilan. Paano nga ba yun? Paki-explain lang Well, ulit. Bakit importante magbayad ng tax? Palagi po nating naririnig, taxes are the lifeblood of the nation. At pati sa Constitution, recognize yan na talagang yung taxes talaga, yan lang yan talagang sumusuporta at nagsusustento sa pamahalaan natin. Paano nga naman uusod ang gobyerno kung wala ito? Wala tayong pambayad ng empleyado, paggawa ng daan, pagbigay ng edukasyon na libre. Pero hindi po ito dahilan na hindi magbayad ng buwis, di ba? Kahit na minsan yung pakiramdam nga natin o ang perception natin ay wala namang napupuntahan ng perang binabayad sa gobyerno. Sa mga bulsa. kotse ng mga Sa congressmen mga daw na iba. bulsa ng ibang mga tao na Oo, namumurisyento, di ba? ganyan. Like yung mga naririnig natin palagi na, di ba? Yung sa mga local Masakit, government masakit, daw, yes. palaging merong 10 to 30% Sana automatic. pupunta yun. ganyan. Oo. Pero kailangan talagang masigasig ang gobyerno, kaya dahan-dahan po kayo pag nakita ng BIR, di ba? Naku. Yes. Si Commissioner Kim Enares, magandang umaga, na parang masyadong magara ang buhay ninyo, pero kakaunti ang inyong kita. Tama. Parang impeachment din lang ang oo. dating. Baka maimbestigahan kayo na kayo ay guilty of tax evasion sa kaso na nga ngayon, katulad nung kay yung mga government official natin, mga chief justice at kung Yes. sino-sino pa. Sa mata ng pamahalaan, simple lang yan. Titignan nila, magkano bang pumasok na pera? Diba? Magkano bang binayad mo by way of taxes? Pag hindi ito nagtutugma dun sa pagbili ng mga malalaking lupa, magagarang kotse, mga magagandang bag, Oo. na milyon-milyon kung minsan, malamang daw, meron kayong unreported income at yan po ay tax evasion at hindi lamang tax avoidance. Ang tax evasion, pwede po kayo makulong Yes. dahil bawal sa ilalim ng ating batas. Kaya magbayad po tayo ng ating income tax. April 15 po ang deadline April yan, 15 ang ha? deadline. Kung Pay nga- now to avoid O, basta tayo penalties. nagbabayad, di ba? Kung may mga nagnanakaw, bahala silang managot doon. Oh, O, since di ba? it's the time of Lent, yun ang sinasabi ng iba, yung kay Caesar daw, ibigay Ibigay kay kay Caesar. Caesar, Diba? yan. So magbayad na kayo ng buwis. Pero yung para sa Diyos, ilaan para sa Diyos. Tsaka konsensya na lang ng mga nagnanakaw yun, di ba? Basta tayo magbayad po tayo, gawin natin ang tama. Yan, sana ho'y marami po kayong napulot na impormasyong legal sa dating diskusyon na naman this morning. Maraming salamat, Attorney Gabby. Maraming salamat as din, always. At ngayon po, puntahan na natin ang unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Pagnanakaw ng washing machine sa Barangay Western Bikutan, Taguig, huli sa CCTV. Huwag kang kumihinig, kuya, ha?